mas maganda siguro the President should issue a medical bulletin from the doctors niya to allay the anxiety of the public in terms of the spirit of transparency Yes po. para walang speculation as to bakit hindi siya nakaka-attend ng function. And by that, ma-accept ng tao rather than speculative tayo. Opo, opo. But of course, that is the decision of the President. And we honor that kasi the President is protected by the Patient Autonomies Act as well as the Data Privacy Act. No, nitong nakalipas na mga araw, nababanggit yung sakit na diverticulitis, no? Inamin po ng Pangulo na mayroon siyang iniindang ganitong klase ng sakit. Tanong ko lamang po, pag umabot na sa punto na nagkaroon ng diverticulitis, ano po ang dapat gawin ng isang pasyente or isang biktima po ng ganitong klase ng sakit? Yung tamang pagpapahinga, umaabot ba sa punto ng operasyon, kaya namang maabot ng gamot, Doc? Well, the President kasi inamin niya, but he's also entitled to the Data Privacy Act. So, inamin naman niya, and then also news na pumunta siya sa St. Luke's Hospital at sinabi meron siyang diverticulitis. So, may pinapakita mga videos si Undersecretary Claire. I think last night na napanood ko, and the President looks well though, parang pumayat lang siya. Well, ang iingatan lang po dito ay yung infection at kung meron pong CT scan na ginagawa, ang nagiging complication lang po ito kung nabubutas po yung diverticulosis or diverticula, tapos kumalat yung infection, that can cause a problem. And usually pagka may perforation, the doctors of the President will suggest kung antibiotics lang or operation. And that's for the President and the medical team to decide, no? Kasi may patient autonomy kasi ang Pangulo. So it's all up to the President to declare the complete medical bulletin. But kagabi, ang pagkakarinig ko at pagkakakita, the President seems well at the palace, dumapayat lang. And nagsasabaw-sabaw lang ang Pangulo at yun ang na-advise sa kanya. So I don't know, ganun lang ang limit ng ating nalalaman regarding the President's condition. So we wish him health at sana walang complications na mangyari sa kanya. I'm sure the doctors sa St. Luke's ay mga magagaling, and I think there's a multidisciplinary team of experts na tumitingin sa kanya, and we will defer to the President kung anong decision niya in terms of revealing kung ano yung ginagawa sa kanya. So siguro hanggang doon lang tayo kasi yun lang ang information na meron tayo. Opo, para sa kalaman lang natin mga kababayan po, Doc, once na sumailalim ka sa, nabanggit nyo nga, pagka nagkaroon na ng butas yung bituka, sasailalim po sa operasyon, gaano ang itatagal naman yan na kailangan magpahinga ka, if ever po, Doc? Depende kasi ngayon may mga laparoscopic procedure na. Kung open naman, mas patagal. So, parang depende po kasi sa magnitude ng infection po eh. Kung antibiotics lang, kunyari, walang butas at ordinary, based do sa experience ko with the referral coming from gastroenterologists and surgery in our hospital, antibiotics lang, observation, kaya naman, mga 1 week. And then, kung meron naman humbutas, sinasurgery yun to drain po yung pus or kung ano man ho yung infection. In worst cases, sometimes, nagkakaroon ho sila ng procedure to divert, no? But sa pagkakakita natin ng Presidente at siya'y na-confine this weekend at ngayon ay Friday, para malakas naman ng Presidente. So, I don't know if the President was operated on, but it looks like baka nag-antibiotic lang ang Pangulo sa aking pagkakaalam. At
sinabi rin niya na dinalaw siya ng mga doktor niya. So, namamonitor naman siya. And if the president were operated, hindi naman siguro ang Pangulo makakatayo katulad nito. So I just wish the president is doing well. And I wish na wala sanang complications that would cause the deterioration ng kanyang condition. Opo, Doc. Dugtungan ko lang itong issue na ito patungkol nga sa kalusugan, no? Na estado ng kalusugan ng ating Pangulo, Doc. Dahil marami po talaga sa ating mga kababayan ang nag-aalala. At kahapon nga, during the press con ng Malacanang, may isang reporter nga nagtanong kung dapat bang ilabas o humihingi yung publiko ng medical bulletin na nabanggit nyo na rin na karapatan ng Pangulo na hindi niya ipahayag o kung ano yung meron doon o anong meron sa kanyang estado, no, sa kanyang kalusugan. Pero sapat ho ba na batayan para po sa inyo ang pagsasalita mismo ng Pangulo kung ikukumpara mo kung ang kanyang doktor ang magsasabi o magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan? Dalawang aspeto eh. Though the president ay Pangulo ng bansa, tao din siya. So may entitled siya to the Data Privacy Act. Pangalawa, may patient autonomy. He's responsible for the body niya. Though there are persons na transparent about illness. Let's say, I remembered President Donald Trump nung nagka-COVID, sinubaybayan siya at na-admit pa nga siya sa Walter Reed sa Virginia during the COVID time. So, meron iba't ibang klase ng mga leaders eh, di ba? Si President Joe Biden, nung deteriorating yung kanyang health, sinasabi niya. And if I remember, Edward Ted Kennedy, nung roon siya ng brain cancer. And even Senator McLean na nag-run for vice presidency, dinedeclare yon. So I don't know the level, no? But ako, personally, kung tatanungin, mas maganda siguro the president should issue a medical bulletin from the doctors niya to allay the anxiety of the public in terms of the spirit of transparency. Yes, po. Para walang speculation as to bakit hindi siya nakaka-attend ng function. And by that, ma-accept ng tao rather than speculative tayo. Opo, opo. But of course, that is the decision of the president. And we honor that kasi the president is protected by the Patient Autonomy Act as well as the Data Privacy Act. Opo. At tama rin po ba ang sinasabi ng palasyo kasi batay sa ating batas, 'di ba? Pag life-threatening na o medyo severe na yung kalusugan nga, estado ng kalusugan ng Pangulo, doon pa sila maglalabas ng medical bulletin. Sa ngayon kasi hindi naman ganoon ka severe dahil nakikita at naririnig pa mismo ang Pangulo personally ang nagsasabi na okay siya. I don't know whether mild or moderate. Dapat sinasabi yun ng Pangulo, hindi lang kung severe ang patient kasi in terms of anticipation. If I remember right, during the martial law days, si President Marcos Sr., meron na pala siyang kidney failure dahil sa lupus and nalaman na lang natin na siya pala nagda-dialysis for a long time. And that kind of situation should also be considered so that yung tao hindi na lang nagugulat. Para sa ganon, yung paghahanda in terms of succession natutupad at hindi mga ibang mga tao ang nagmamanage. Yun ang isa doon. But that's different from now kasi ngayon kasi may Data Privacy Act eh. And I think the president should be entitled to that. Pero ako personally, it's the president who should decide on this. Whether to declare it together with his team of medical doctors. And we should respect that.
Opo. Siguro, Doc, mensahe at paalala po ninyo dahil sa ating mga kababayan, dahil yung mga kumakalat ngayon na mga dokumento mula daw doon sa St. Luke's patungkol nga dito sa kalusugan at sinabi naman, itinanggi naman yan ng Malacanang at mismo ng St. Luke's yung mga dokumento para na rin sa kalang kaalaman na paano ba nila dapat tinitingnan ang isang dokumento. Usually ba ganun, ganun bang hitsura ng dokumento o medical document mula sa St. Luke's kapag sila ay nagsasabi tungkol doon sa estado ng kalusugan ng isang pasyente? Well, dinanay ng St. Luke's na yung mga circulating documents are fake and falsified. And I think sinabi na yon ng St. Luke's and we should respect that. Sa panahon ngayon, marami ring artificial intelligence. Hindi rin naman natin masabi whether those are authentic documents. 'Di ba? So, at St. Luke's naman is a reputable institution. So I think we should honor it and then respect that at the moment. Huwag tayo magpakalat at sinabi ng St. Luke's na huwag ikalat. So let us be responsible so that hindi tayo mag-swirl Yes. ng mga fake documents at this time and age. And I think the President is mature enough to understand this. At kung siya naman ay magkaroon ng problema, siguro at the proper time and the proper forum, masasabi niya ito. Sa ngayon, based on what I saw last night, seems to be doing well and I hope tuloy-tuloy na yung paggaling ng Pangulo. Opo. Doc, maraming sa salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon na ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Thank you very much. Maraming salamat.